Sa hirap na ating dinanas sa buhay sa panahon ng pandemya, tayo'y lumalaban at laging dumadalangin sa may kapal. Magandang umaga, mga mag-aaral sa Baitang 12 sa Pilipino sa Piling Larang Academy. Kumusta? Handa na ba kayo? Halina, ating lakbayin sa himpapawid ang ating aralin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod na kasusulat ng talumpati batay sa napakinggang halimbawa na matatagpuan sa ating module sa pahina 1 hanggang 5. Kapag handa na, samahan ninyo ako. Ako ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 12, Alex A. Sunggahid mula sa Mainit National High School. Ang pagtatalumpati ay isang proseso o paraan ng pagpapahayag ng idea o kaisipan sa paraang pasalitang tumalakay sa isang partikular na paksa. Ang isang talumpating isinulat ay hindi magiging ganap na talumpati kung ito ay hindi mabibigkas sa harap ng madla. Mga uri ng talumpati. Biglaang talumpati. Ito ay ibinigay ng biglaan o walang paghahanda. Kaagad na ibinibigay ang paksa sa oras ng pagsasalita. Maluwag na talumpati. Isinasagawa ng biglaan o walang paghahanda. Nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuo ng ipapahayag na kaisipan. Manuskrito. Ang talumpating ito ay ginagamit sa kumbensyon, seminar o programa sa pagsasaliksik, kaya pinag-aaralan itong mabuti at dapat na nakasulat. Isinaulong talumpati. Ito ay kagaya rin ng manuskrito, sapagkat ito ay mahusay ding pinag-aralan at hinabi ng maayos bago bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Huwaran sa pagbuo ng talumpati. Kronolohikal na huwaran. Ang mga detalye o nilalaman ng talumpati ay nakasalalay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari o panahon. Tropikal na huwaran. Ang paghahanay ng mga materyales ng talumpati ay nakabatay sa pangunahing paksa. Huwarang problema-solusyon. Kalimitang nahati sa dalawang bahagi ang pagkakahabi ng talumpati gamit ang huwarang ito. Upang mas lalong maintindihan, narito ang mga kasanayan sa paghahabi ng mga bahagi ng talumpati. Ang paghahabi o pagsusulat ng nilalaman ng talumpati mula sa umpisa hanggang sa matapos, ito ay napakahalaga ring isaalang-alang upang higit na mahusay, komprehensibo at organisado ang bibigkasing talumpati. AG. Ano ang ibig sabihin ng introduksyon sa bahagi ng talumpati? Tama. Introduction, ito ang pinakapanimula. Ito ay naghahanda sa mga nakikinig para sa nilalaman ng talumpati. Kaya naman dapat angkop ang pambungad sa katawan ng talumpati. Ang mga sumusunod na katangian sa isang mahusay na panimula, mapukaw ang kaisipan at
damdamin ng mga makikinig. Mahihanda ang mga tagapakinig sa gaganaping pagtalakay sa paksa. Maipaliwanag ang paksa. Kasi, ano ang ibig sabihin sa diskusyon o katawan sa bahagi ng talumpati? Tumpak. Diskusyon o katawan, dito makikita ang pinakamahalagang bahagi ng talumpati sapagkat dito tinatalakay ang mahalagang punto o kaisipang nais ibahagi sa mga nakikinig. Ito ang pinakakaluluwa ng talumpati. Mga katangiang taglayin ng katawan sa talumpati. Remark. Ibigay katangiang taglayin ng katawan sa talumpati. Magaling. Kawastuhan. Tiyaking wasto at maayos ang nilalaman ng talumpati. Dapat na totoo at maliwanag ng mabisa ang lahat ng detalye. Robert. Ibigay ang katangiang taglayin ng katawan sa talumpati. Tumpak. Kalinawan. Kailangang maliwanag ang pagkakasulat at pagkakabigkas ng talumpati upang maunawaan ng mga nakikinig. Janelle. Ibigay ang katangiang taglayin ng katawan na talumpati. Magaling. Kaakit-akit. Gawing kawili-wili ang paglalahad ng mga katwiran o paliwanag para sa paksa. Aton. Ibigay ang bahagi ng talumpati. Magaling. Katapusan o konklusyon. Dito nakasaad ang pinakakonklusyon ng talumpati. Dito kalimitang nilalagom ang mga patunay at argumentong inilahad sa katawan ng talumpati. Soren. Ibigay ang bahagi ng talumpati. Tumpak. Haba ng talumpati. Nakasalalay kung ilang minuto o oras ang inilaan para sa pagbigkas. Malaking tulong sa pagbuo ng nilalaman nito ang pagtiyak sa nilaang oras. Upang higit na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito, ay ating pakinggan ang dialogo ng magkaklase pagkatapos ng ilang patalastas. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Kumusta, mga mag-aaral sa ika-12 baitang sa Pilipino sa Piling Larang Akademik? Halina't ating pakinggan ang dialogo.
Sa loob ng silid-aralan ay nagpintuhan ang magkaklase tungkol sa kanilang aralin. Remark! Naunawaan mo ba ang ating aralin tungkol sa pagsulat ng talumpati? Oo, Hanilit. Naunawaan ko ang ating aralin tungkol sa pagsulat ng talumpati. Bakit? May mga katanungan ka ba tungkol sa pagsulat ng talumpati? Oo, Remark. Tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng talumpati. Ano nga ba ang dapat tandaan sa pagsulat ng talumpati, Remark? Dapat mong tandaan na bilang isang tagapagtalumpati, kailangan mong alamin ang magiging tagapakinig at okasyon. Bakit, Remark? Kasi dito nakasalalay ang paraan at estilo ng pagsulat kung formal ba o informal, kung gagamit ba ng teknikal o mga jargon, at kung mahaba ba at maikli lamang ang talumpati batay sa interes at atensyon ng tagapakinig. Oo nga, Remark. Ano pa, Remark? Baka may dapat pang tandaan. Oo, Hanilit. Tandaan mo na dapat mong alamin kung ilang minuto o oras ang inilaan para sa pagbigas ng talumpati. Malaking tulong sa pag-iedit ng akda ang pagtiyak ng nilaang oras. Oo nga! Isang malaking tumpak, Hanilit. Ano pa? Ano pa, Remark? Tandaan mo na dapat nating tukuyin ang layunin ng pagsusulat at paghahanda ng talumpati at ng isasagawang pagbigkas. Alam ko kung bakit dapat niyang tandaan, Remark. Kasi ito ang magsasilbing gabay sa handang talumpati. Tama, Hanilit. Ano pa, Remark? Alamin ang magiging halaga ng isusulat ng talumpati para talagang may mapupulot ang tagapakinig sa binigkas na talumpati. Kaya pala, Remark. Marami pang dapat tandaan sa paggawa ng talumpati, Hanilit. Tulad ng ano, Remark? Pumili ng paksang malapit sa karanasan. May natatanging halaga sa iyong buhay. Kung mayroon kang sapat na kaalaman, sikapin mong manaliksik at alamin ang sasabihin. Oo, Remark. Para sigurado ka sa iyong mga sinasabi sa harap ng madla. Tama ka dyan, Hanilit. Di ba, Remark? Sa paggawa ng isang talumpati ay dapat tayong kumalap ng mga datos at mga kaugnay na babasahin. Tama ka dyan, Hanilit. Ano pa ang nalalaman mo na dapat tandaan sa paggawa ng talumpati, Hanilit? Pagkatapos kumalap ng datos, Remark, dapat na nating ibalangkas at suriin ang mga nakalap na datos. Oo, Hanilit, para makabuo ng isang magandang talumpati. Ano pa ang dapat nating tandaan, Remark? Dapat din nating tandaan na sa pagsulat ng talumpati ay magtatala tayo ng 3 hanggang 7 mahalagang punto ng talumpati. Isaayos ito sa halaga at bigat. Pagkaraan, kaltasan ang puntong direktang ambag sa diskurso. Dapat din nating tandaan na sa pagsulat ng talumpati ay handa rin natin ang mabisang konklusyon. Mahalagang hakbang ito sa pagsusulat dahil ito ang mag-iiwan na kakintalan sa tagapakinig. Bilang isang tagapagtalumpati pala, Remark, ay hindi basta-basta. Talaga, kasi dapat nating ingatan kung ano ang ating bibitawan ng mga salita sa harap ng maraming tao. Huwag kalimutang kilalanin ang sanggunian sa talumpati. Kaya pala, base sa napakinggan ko noon, ang tagapagtalumpati ay gumamit siya ng mga salitang ayon kay, sabi nga ni, at ayon kay. Kasi para sa paggalang sa naunang manunulat. Siya nga pala, bilang isang tagapagsalita sa harap ng madla, dapat nating basahin ang kopya ng paulit-ulit. Lagyan ng mga marka kung kailan hihinto. Grabe pala, Remark. May mga dapat tandaan.
Ang talumpati ang isa sa pinakamatandang anyo ng sanaysay sa daigdig. Ito ang anyong ginagamit ng mga pilosopo sa pagkipagtalastasan. Nagiging mahalaga ang talumpati bilang dokumento ng kasaysayan at bilang kinatawan ng ideolohiya at politika ng isang panahon. Maraming uri ng talumpati, batay sa hinihiling ng pagkakataon. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod: talumpati ng pagtanggap, talumpati sa pagtatapos, luksampati, talumpati ng pamamaalam, talumpating impormatibo, talumpati ng pag-aalay, at brindes. May mga uri ng talumpati batay sa layunin: informatibo, naglalahad, mapanghikayat, at pang-aliwan. Mahalagang makuha ng tagapagbigkas ang atensyon ng tagapakinig sa panimula ng talumpati. Tama, Remark! Kailangang ilahad ang pangunahing pangungusap, thesis statement, sa panimula ng talumpati. Ang sapat na pagsusuri at mayamang pananaliksik ang nagbibigay ng katawan, nilalaman at halaga sa talumpati. Mahalaga ang inklusyon dahil ito ang pagkakataon na muling igiit ang nais sabihin. Ito rin ang magsisilbing panghikayat sa tagapakinig na lumahok sa kilos ng pagbabago. Bigyan ng pagkilala ang mga sinangguning aklat o dokumento. Mahalaga ito upang mapanatili ang pagiging tapat sa paglikha. Ang galing natin! Nabatid na natin ngayon ang ating pinag-aralan. Yehe! Handa na tayo sa pagsusulit! Natapos ang dialogo ng magkaklase. At doon nagtatapos ang dialogo ni Remark at Hanilet. Sa huling bahagi, mga mag-aaral sa Pilipino sa piling larang akademik ay maghanda ng kalahating papel para sa pagsusulit. Pero bago natin sagutin, ipakilala muna natin ang istasyon. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Handa na ba kayo sa pagsusulit? Salamat at handang-handa na. Simulan na natin. Panuto, pagpapaliwanag. Sumulat ng isang paliwanag ukol sa katanungan, 10 puntos. Unang bilang, bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng talumpati? Uulitin ko, unang bilang, bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng talumpati? Pangalawang bilang, para sa iyo, saan ka mas komportabling gawin batay sa mga uri ng talumpati? Ipaliwanag. Para sa iyo, saan ka mas komportabling gawin batay sa mga uri ng talumpati? Ipaliwanag. Takdang aralin. Pagsulat ng talata. Panuto. Sumulat ng talata kung bakit mahalagang maging palabasa at magsaliksik sa pagbuo ng talumpati. Isulat sa iyong kwaderno ang sagot. Ihayag sa sunod na
talakayan. Takdang aralin, pagsulat ng talata, panuto, sumulat ng talata kung bakit mahalagang maging palabasa at magsaliksik sa pagbuo ng talumpati. Isulat sa iyong kwaderno ang sagot. Ihayag sa sunod na talakayan. Bago ako magpaalam sa ating klase, anunsyo. Ang Pilipino sa piling larang akademik ay hindi muna tayo manghimpapawid sa ating aralin sa sunod na buwan sapagkat ang aking mag-aaral sa panghimpapawid ay ang mag-aaral sa Pilipino sa piling larang teknikal bukasyonal. Bago ako magpaalam sa ating klase, anunsyo. Ang Pilipino sa piling larang akademik ay hindi muna tayo manghimpapawid sa ating aralin sa sunod na buwan sapagkat ang aking mag-aaral sa panghimpapawid ay ang mag-aaral sa Pilipino sa piling larang teknikal bukasyonal. Ako'y lubos na nagagalak, natutuwa at ikinalulugod ko kayo na nakasama sa ating aralin sa radyo na ibinobroadcast. Ang pagtuturo ay marangal na profesyon. Maraming salamat. Ito po, si Sir Alex A. Sunggahit, tumigil sa pagbo-broadcast. Radyo's Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene D. Lim, Dr. Elvicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.